Ba't ba ayaw mong bitawan yan? Nagmumukha ka ng timang kakayapos mo dyan sa parol na yan. Gusto mo bang pagtawaran kami ng mga kapitbahay dahil para kami nag-aalaga talaga ng baliw? Huwag kang matigas ang ulo. Gusto mo bang pareho tayo mapahamak dito sa loob ng bahay? E di ikaw ang tumakbo at humingi ng tulong. Ako rito. Hindi kita pwedeng pabayaan. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Oh, ma, anong sabi nyo? Pakiulit nga ho. Nabingi yata ako. Oh, Axel, anak. Ang sabi ko simula ngayon, dito natitira si Resi sa atin. Natatandaan mo naman siya, hindi ba? Siya yung apo ni... Oo, makilala ko siya. Alam kong apo siya ni Aling Gloria. Ang hindi ko lang magets ay kung ano na namang pumasok sa isip mo at naisipan mong patirahin yan. Anak naman, alam mo namang kamamatay lang ni Aling Gloria. At saka wala na silang ibang kamag-anak pa dito. Wala nang ibang mapupuntahan itong si Resi. Kaya naman imbis na magpagala-gala siya at maparipara rin buhay, kukup-kupin na lang natin. My God, ma! Hindi pa ba sapat na tayo ang sumagot sa burol at gastusin sa pagpapalibing sa lona niya? Alam mo, kaya ka inaabuso ng ibang tao eh. Masyado ka kong magbigay. Axel, ano ba? Napabuntong hininga ako nang bigla na lang akong pandilatan ni Mama. Nagbabanta na noon ang tono niya. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong mapalingon doon sa kasama niyang dalaga na ngayon ay nasa likod niya at yukong-yuko sa hiya. May bitbit itong isang malaking bag na itim na sa hula ko ay naglalaman ng mga damit at gamit niya. Fine. Bahala kayo sa buhay niyo, ma. Basta kapag naloko na naman kayo, huwag kayong iiyak-iyak sa akin. Hindi ko na hinintay pang makasagot sa akin si Mama at naglakad na ako patungo sa kwarto ko. Pagkatapos ay maghapon na akong nagkulong doon. Inis na inis talaga ako ng mga sandaling yon dahil sa naging desisyong iyon ni Mama. Alam kong malaki ang tinatanaw niyang utang na loob sa matandang albularyang yon na nakatira noon sa labas ng subdivision namin, si Aling Gloria. Ang totoo kasi niyan, taong 2012, nang taningan na ng doktor ang buhay ng mama ko dahil bigla na lang siyang nagkaroon ng malubhang sakit. Ang sabi nila, cancer daw sa buto ang sakit niya. Halos malugmok ang pamilya namin noon, lalo na at kasabay din noon na iniwan kami ng magaling kong ama para sumama sa ibang babae. I was only 19 years old back then at nasa 3 taon pa lang ako sa college. Dahil sa sobrang desperado na si Mama na gumaling noon ay sinubukan niyang magpatingin kay Aling Gloria. Ayon na rin sa rekomendasyon ng isa niyang kumare. At naggulat kami sa naging resulta ng ginawang pagtatawas nito kay Mama. Sinalungat nito ang sinasabi ng doktor. Ayon kay Aling Gloria, di umano ay ipinakulam daw si Mama ng kabit ni Papa na taga Siquijor. Si Aling Gloria ang tumulong kay Mama para gumaling. Ibinalik nito ang kulam sa kabit ni Papa hanggang sa nabalitaan naming umanaw ito kasabay naman ng himalang paggaling ni Mama sa sakit niya. Kaya naman nang si Aling Gloria naman ang naratay sa sakit, pagkalipas ng 3 taon agad na ibinuhos ni Mama ang tulong sa matanda. Pero wala pa rin iyong nagawa dahil kalaunan umanaw din ito. Eksaktong kauumpisa pa lang ng Disyembre ng taong 2015. Kami ang sumagot sa burol ng matandang albularya hanggang sa pagpapalibing sa kanya. Kaya naman sobrang inis ko nang malaman kong pati ang apo nito na itago na lang natin sa pangalang Resi ay balak niyang kupkupin at patirahin sa pamamahay namin. Ngunit hindi ko akalain na ang desisyon pa lang ito ni Mama ang siyang magliligtas sa amin sa isa pang kapahamakang nakaambang maranasan ng pamilya namin noon. Kaya naman
Hayaan niyo sana akong ibahagi iyon sa inyo ngayon. Ako nga pala si Axel, 30 years old, at ito ang aking kwento. Oh, kape. Uy, Ate Cha, thank you. Nakauwi ka na pala galing check-up. Ginabi ka na. Oo nga eh. Kakauwi ko lang. Duman pa kasi ako sa office eh. Actually, nag-file na nga ako ng leave. Ikaw, ang problema kung nagsesenti ka rito sa terrace? Ngayon ka lang lumabas mula kahapon na, tapos nagmumukmuk ka pa. O nagtalo na naman kayo ni Mama, no? Ay, si Mama naman kasi ate. Nag-uumpisa na naman siya. Nagpapapasok na naman ng ibang tao sa buhay natin. Parang hindi pa nadala nung huli eh. Si Resi ba yan, yung sinasabi mo? Sino pa ba? Nakakainis lang kasi. Hindi naman sa ayaw kong tumutulong siya sa iba pero parang sobra-sobra naman na yata ang ginagawa niya para sa babaeng yun. Tayo na nga ang sumagot mula sa gamutan hanggang sa pagpapalibing sa lola niya, di ba? Siguro naman sapat na yun bilang kabayaran sa utang na loob ni Mama sa kanila. Tignan mo, umalis pa nga sila ngayon dahil bibilihan daw ni Mama si Resi ng mga bagong damit. Baka mamaya masana yun, magpabili ng kung ano-ano sa susunod. Ay nako, bunso, balita ko, wala na raw kasi talagang ibang mapupuntahan yung bata. Kaya siguro naawa si Mama. Tsaka isa pa, buhay ni Mama yung iniligtas ni Aling Gloria noon mula nung muntik na siyang mamatay. Aba, mahirap pantayan yun ng kahit na anong halaga. Baka naman kasi nagsiselos ka lang. Ikaw pa rin naman yung bunso namin, ito naman talaga. Gusto mo ba bilan din kita ng mga bagong damit, ha? Hindi ako nagsiselos ate. May trabaho ako at kaya kong bumili ng mga gusto ko. Sa anong bata? Ate, hindi na bata ang isang yun. She's 19 kung tutuusin. Kayang-kaya niya nang mabuhay sa sarili niya. Dami-dami na ngang papasukang part-time job dyan. O kaya kunin siyang staff dun sa butik ni Mama sa kabilang barangay. Siguro naman kaya niya nang pagkasyahin yung kinikita niyang sweldo sa sarili niya. Bunso naman, alam mo namang mahirap ang buhay ng mag-isa ngayon eh. O, tinan mo, magpapasko pa ngayon. Namatayan siya, kaya maging considerate ka naman, uy. Masyado namang matigas yung puso mo. Hindi ako nakasagot noon sa sinabi ni Ate Cha. Ang nag-iisa at panganay kong kapatid ng mga panahong yun ay nagdadalang tao sa unang anak nila ng asawa niyang si Kuya Joma. Kasama rin namin sila sa bahay ng mga panahong yun dahil ayaw ni Mama noon na maiiwang mag-isa si ate kapag papasok si Kuya sa trabaho. Kung sakaling bubukod sila sa amin. Sel, alam kong na-trauma ka sa nangyari noon. Alam kong dahil doon nahihirapan ka ng magtiwala ulit sa mga tao. Pero gusto ko lang maintindihan mo na hindi lahat kagaya ng babaeng yan. Tsaka isa pa, mukha namang mabait si Resi. Mabait din naman si Aling Gloria. Tsaka kahit kailan hindi nila inabuso yung pagtulong ni Mama sa kanila. Ate, naniwala rin ako nung una na mabait ang buwisit ng babaeng kinupkup ni Mama nun. Pinakain, binihisan, binigyan ng maayos na buhay. Pero tingnan mo, ginante niya sa atin. Inakit niya ang magaling nating tatay at pinumbinsing iwan tayo. Tapos ano? Ipinakulam pa nila si Mama na parang si Mama pa ang may kasalanan sa kanila. Ano ka ba? Hindi mo na dapat binabalikan yun. Mag-move on ka na. Tsaka patay na rin naman yun eh, di ba? Paano ako makaka-move on kung pakiramdam ko nauulit na naman ang nangyari nun? Paano kaya kung si Kuya Joma naman ang atakihin niyang si Resi? Ayokong makitang magaya ka kay Mama. Ang weird pa naman ng babaeng yun. Parang may krung-krung. Ewan, parang baliw. Alam mo, ang advance mo naman masyado mag-isip. Nakarating ka na agad doon, Sus Mariosep. Sa paano mo naman nasabing parang baliw yan si Resi? Judgmental ka naman na masyado bad yan. Nagsasabi lang ako ng totoo ate. Hindi mo ba nakikita kung paanong kumilos yun? Palaging palingalinga ng tingin sa paligid, takot na takot. Masyadong paranoid, tapos lagi pang yapos-yapos yung parol nila sa dating inuupahan nilang apartment. Eh di, the more na kailangan pala niya ng tulong kung ganun. Napailing na lang talaga ako sa naging takbo ng usapan naming magkapatid noon. Kala ko pa naman kakampihan ako ni Ate Cha, kaya nga ako nagsumbong sa kanya. Pero pati pala siya mukhang nauto na rin ng dalagang baliw na yon.
Inubos ko na lang noon ang kape ko at hindi na siya sinagot pa at baka pagtalunan pa namin. Ayoko pa namang pasamain ang loob ng ate Cha noon dahil medyo sensitive ang pagbubuntis niya. Pasok muna ako sa loob, te. Siya, sige na nga. Pero bumaba ka ulit mamayang dinner ha. Magluluto ako ng bulalo. Tango na lang noon ang sinagot ko kay ate Cha at akma na sanang papasok sa loob ng bahay nang bigla na lang kaming makaramdam na parabang may malakas na hangin na dumaan sa harapan namin. Ano yun? Malay ko. Parang may dumaang malaking ibon nga sa harap ko eh. Kaya lang sobrang bilis pero wala man ako nakita. Halika na nga sa loob, te. Gabi na kasi. Nakikitambay ka pa sa akin dito sa labas. Bakit? Bawal ba? Bawal. Alam mo namang buntis ka. Sus, hindi naman nauso yun. Oh, ate. Anong nangyari sa'yo? May masakit ba? Wala to, medyo umilab yung tiyan ko. Sumipa rin kasi si baby. Ano? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Halika na nga. Pero muli na naman akong napatigil nang sa ikalawang pagkakataon ay may naramdaman na naman kaming malakas na hangin na parabang mabilis na dumaan sa harapan namin. Inilibot ko noon ang tingin sa paligid ko. Sinusubukan kong hanapin kung ano ba yun. Pero wala akong makita. Hanggang sa... Cha! Ate, nandiyan na si kuya. Mahal ang aga mo yata. Akala ko mag-overtime ka. Pasok na sa loob, bilis. Axel, pakisara ang lahat ng bintana ng bahay, please. Sige, kuya. Bakit mahal? Ano ba? Basta pumasok ka na lang muna, mahal. Halika na, bilis. Halos kargahin na ni Kuya Joma noon ang ate ko para lang ipasok sa bahay ng mga sandaling yon. Takang-taka naman kami ni ate. Sinulyapan ko pa noon ang kotse ni Kuya na hindi na niya nagawang ipasok sa garahe namin dahil patakbo niya kaming nilapitan na parabang sobra siyang natataranta. Axel, marami pa ba tayong stock ng asin dyan sa loob, di ba? Ang alam ko, may mga itinagong insenso si Mama. Alam mo ba kung saan yun nakalagay? Nandun sa drawer sa ilalim ng hagdan, kuya. Bakit? Pero hindi ako sinagot ni Kuya. Dali-dali siyang nagpunta doon sa itinuro kong direksyon habang ako naman sinunod ko ang utos niya sa akin na isara na lahat ng bintana ng bahay namin. Joma, ano ba talaga nangyayari? Bakit na parang natataranta ka masyado? Natakot naman ako sa'yo. Sinong hindi matataranta? Papasok pa lang ako ng gate, nakita ko na agad yung malalaking itim na asong nakatayo sa ibabaw ng terrace. Umaangil pa nga. Nakalabas ang mga pangil at naglalaway. Parang takam na takam. Kuya, totoo ba yan? Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi, Axel. Kaya nga bumaba agad ako ng sasakyan at tumakbo papalapit sa inyo ng ate mo. Para kasing nakaamba na yung mga aso na lumundag. Oras na humakbang pang ate mo palabas ng terrace. Nanlaki pareho ang mga mata namin ni Ate Cha dahil sa sinabing yun ni Kuya Joma. Agad akong pinangilabutan dahil doon. Sa totoo lang hindi ako naniniwala sa mga ganong klaseng bagay noon pero simula nung makulam si Mama, doon ko napagtanto na marami pala talagang itinatagong kababalaghan ang mundo. At sa totoo lang, yun din ang dahilan kung kaya ayaw ko talaga noon kay Resi. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman namin na ang dalagang yun daw bukas ang ikatlong mata. Nakakakita ito ng mga bagay, nilalang o elementong hindi basta-basta makikita ng ordinaryong taong kagaya namin. At ayoko ng ganun. Duwag na akong duwag pero kahit kailan na hindi ko pinangarap na magkaroon ng kasama sa bahay na may ganoong klaseng abilidad. Kaya nga ang tingin ko kay Resi noon ay baliw at may topak. Gusto ko kasing paniwalain ang sarili ko na katang-isip lang ang mga bagay na nakikita niya sa paligid. Nagawa-gawa lang yun ang utak niyang wala sa katinuan. Pero sarili ko lang naman din ang niloloko ko. Punyeta, mukhang di pa rin umaalis. Napatingala kaming tatlo nang makarinig kami ng malakas na alulong at pag-angil. Parang nanggagaling nga iyon sa bubong.
Mababa lang naman kasi ang second floor ng bahay namin kaya dinig na dinig pa rin namin yung ingay mula doon. Ako na ang magsasaboy ng asin sa paligid, Kuya Joma. Magsindi ka na ng insenso. Salamat, Axel. Mahal, dito ka umupo sa may gitna. Huwag kang tatabi dyan sa bintana. Sige. Nakasilip ako noon sa bintana at nagsasaboy ng asin nang mapansin kong hindi lang iisa ang asong umaaligid sa bahay namin. Meron pang 2 sa labas ng gate at titig na titig ang mga ito sa bahay namin na parabang may inaabangan. Ang lalaking aso noon pero hindi lang dahil sa kakaibang laki ng mga ito kaya malalaman mong hindi sila normal na mga asong ligaw lang. Nakatayo kasi ang mga ito sa 2 paa lang nila na parang mga tao. Tang ina, Axel. Wala ba tayong buntot paagi man lang dito sa bahay? O kaya palaspas? Wala, kuya. Naitapon na ni mama nung 1 linggo nung nagpapa-general cleaning siya dito sa bahay. Holy water. Wala ba tayong ganun? Wala rin, kuya. Pero may bawang at kalamansi tayo sa kusina pangontra sa aswangin, di ba? Sige, Axel. Pakikuha na rin. Salamat. Naglakad na nga ako papunta sa kusina namin noon, Sir Jupiter. Pero paghakbang ko palang papasok ng kusina namin, nakita kong naiwan ko palang bukas ang pintuan namin doon papunta sa likod bahay at nanlaki pa ang mata ko nang makita ko yung malaking asong itim na sinasabi ni Kuya Joma sa amin kanina na hahakbang na papasok sa loob ng bahay namin. Para akong batang bigla na lang napahiyaw nang magkatitigan kami ng asong yun. Buti na lang, naalala kong may hawak-hawak pala akong isang garapon ng asin. Agad akong dumakot mula doon at out of instinct na rin siguro ay isinaboy ko iyon sa aso. Nag-iinit yung aso na halatang nasaktan sa ginawa ko dahil bigla na lang umusok ang katawan nito. Pagkatapos nagtatakbo ito ulit palabas. Doon na ako dali-daling lumapit sa pintuan para ilak yun. Tapos nangangatal pa akong bumalik sa pwesto niya na Kuya Joma para sabihin ang nakita ko. Kuya, muntik na tayong mapasok ng aswang. Ano? Nasa na? Tumatakbo na palayo. Sinabuyan ko ng asin. Punyeta, saan ba galing ang mga... Joma! Joma, Axel, yung tiyan ko! Sabay na sabay talaga kaming napalingon kay Ate Cha noon nang bigla siyang dumating. Nakita naming sapo-sapo na niya ang ilalim ng puso niya at nakabukaka na siya, halatang may iniindang sakit. Mahal, anong nararamdaman mo? Kaya mo pa ba? Hindi, Joma. Dalhin mo ako sa ospital. Ang sakit ng... Sakit ng tiyan ko. Baka mapalo yung baby natin. Hindi pa tayo pwedeng lumabas. Mahal, nakapalibot pa rin sila sa atin. Parang inaabangan nila tayong lumabas. Natataranta na kami ni Kuya Joma noon, Sir Jupiter. Hindi na namin alam kung ano ang gagawin namin kay Ate Cha dahil halatang nasasaktan na siya ng mga sandaling yun. Panay ang silip ko sa labas at lalo pa akong nangingilabot dahil kitang-kita kong iniikutan ng mga asong yun ang bakuran namin. Wala rin kasing tao sa labas dahil halos sa bandang dulo na kami ng subdivision nakatira. Napapagitnaan pa kami ng 2 bakante at bagong gawa pa lang noong bahay at ang mga kasunod dito ay mga bakanting lote pa lang din. Habang ang nasa tapat naman namin ay bahay ng isang matandang dalaga na hindi naman gaanong lumalabas. Sobrang tahimik talaga sa street namin. Wala rin kasing gaanong dumadaang sasakyan doon kaya naman ganoon na lang ang tuwa ko nang maya-maya pa ay nakita kong may humintong tricycle sa tapat namin. Pero nawala ang ngiti ko nang makitang sina Mama at Resi pala ang sakay nun. Mama, wag mo na kayong... Di ko na naituloy noon ang sasabihin ko nang si Resi ang nakita kong unang bumaba ng tricycle. Si Mama kasi nagbayad pa yata ng pamasahe. Yakap-yakap pa rin ni Resi yung parol niyang gawa sa kahoy na hinugis para maging bituin. Pero laking pagtataka ko nang sa pagbaba ng yon parang bigla na lang nabahag ang buntot ng mga agresibong aso na kanina ay tila ba handa na kaming pasukin sa loob ng bahay. Kumaripas ng takbo ang mga ito, palayo.
Kuya Joma, wala na sila. Nandyan na rin sila mama. Tara na, mahal. Dadali na kita sa ospital. Teka, mahal. Teka, okay na ako. Biglang nawala yung paghilab. Sigurado ka ba? Tango ang isinagot ni Ate Cha sa asawa niya na hindi pa rin nawawala noon ang pag-aalala sa mukha. Joma, Charity, bakit naman nakaharang sa labas ng gate yung sasakyan nyo? Hindi nyo ipasok yan dito sa garahe. Ano nangyayari dito? Bakit para kayo mga nakakita ng multo? Pasok ni Mama sa bahay, inabutan niya kaming tatlo ni na Ate Cha at Kuya Joma na magkakaharap sa gitna ng salas. Tagaktak ang pawis naming dalawa ni Kuya Joma at sigurado akong namumutla ako noon kaya nagtaka siya nang makita niya kami. May nangyari ba? Charity? Axel? Ma, hindi niyo ba napansin yung malalaking aso yan sa tapat ng bahay natin pagdating niyo? Hindi, bakit? Kaninong aso ba yung mga yon? Hindi nyo napansin? Pero yung si Resi, siguradong nakita niya yon. Uy, ikaw. Bakit nagtatakbuhan yung mga aswang na yon kanina nung bumaba ka ng tricycle? Nakakunot pa noon ang noo ko nang balingan ko ng tanong si Resi na noon ay nagtatago na naman sa likod ni Mama. Ha? Anong ha? Huwag kang magtanga-tangahan dyan. Nakita mo yung malalaking aso, di ba? Axel, ano na naman bang problema? Ba't ganyan ka makipag-usap kay Resi? Anong aso ba yung pinagsasasabi ninyo? Mga aswang, ma. Inaaswang si Ate Cha. Ano? Ayos ka lang ba, Charity? Ano ko, Sus Mariosep, may masakit ba? Baka naman, napangamuyan ka. Ano bang oras ka na kasi umuwi at inabot ka na ng gabi sa daan? Makalmayos na ako, minto na yung paghilab ng tiyan ko. O baka naman hindi kasalanan ni Ate Cha. Kaya bigla na lang tayo inatake ng aswang dito. Sigurado ako na may nasense silang kasama tayong weirdo rito eh. Paaktuin nyo kasi ng normal yung kasama nyo. Kung titira yan dito sa bahay, gamutin nyo munang pagiging baliw niyan para hindi tayo minamalas. Napapalatak na lang ako dahil sa pananaway sa akin ni Mama. Nakita kong lumalabas na noon ang ugat niya si Lega, talatang galit na siya sa akin kaya hindi na ako sumagot pa. Nag-walk out na lang ako noon at dumiretso sa kusina. Ako na ang nagkusang magluto ng hapunan dahil siguradong hindi na siya papayagan pang kumilos ni Kuya Joma. Hindi naman kasi ako makaakyat noon sa kwarto dahil hindi pa rin humuhupa ang nararamdaman kong kilabot. Sa totoo lang medyo nakaramdam ako ng guilt nung nasa kusina na ako. Kay Resi ko kasi naibunton ang kanina ko pa pinipigilang inis. Inis na para naman talaga sa sarili ko. Dahil hanggang ngayon ay naduduwag pa rin ako sa mga ganong bagay dulot ng nangyari noon kay Mama. Kinabukasan tanghali na nang magising ako dahil lang may naulinigan akong mga pag-uusap sa katabing kwarto ko na dating guest room ng bahay namin. Pero ngayon ay nagsisilbing kwarto na ni Resi. Aalis ka? Saan mo naman balak magpunta, iha? Hindi ko po alam, tita. Bahala na po. Ayaw ko po kasi palagi kayo nag-aaway ng anak nyo nang dahil sa akin. Sus, kung si Axel yung dahilan, wag mo nang isipin pa yon. Ganyan lang yun sa umpisa dahil takot siyang magtiwala. Pero pasasaan ba't magkakasundo naman kayo? Oo nga, Resi, hayaan mo na yung kapatid ko. Hayaan mo, kakausapin ko ulit yun. Pagpasensyahan mo na lang, ha? Simula kasi nung umalis si Papa at saka iniwang kami, feeling niya, cargo niya kami ni Mama. Naiintindihan ko naman po yun. Ay nako, basta. Dumito ka na, iha. Parte ka na ng pamilya mula ngayon, ha? Pag-aaralin kita ng college. 3rd year ka na, di ba? O, sayang naman. Hindi ko na tinapos pa ang pakikinig sa usapan nila dahil muli na namang nabubuhay ang inis ko sa sinasabi ni Mama kay Resi. Napailing na lang ako dahil parang nanunumbalik na naman sa akin ang alaala nung unang beses na may kupkupin siyang ibang tao rito. Ganito rin kasi ang senaryo noon. Aalis na dapat yung babae dahil kunwaring aayaw-ayaw pa si Papa na dito siya sa amin tumira. Pero pinigilan ito ni Mama. Yun pala, taktika lang nila yon para lalo namin siyang kaawaan at hindi namin mahulaang may itinatago na silang relasyon noon ng magaling kong ama. Di ko maiwasang isipin noon na ganun din si Resi.
Hirap na kasi talaga akong magtiwala dahil ayoko nang maulit pa ang tromang pinagdaanan namin na buong pamilya sa minsan naming pagtulong sa iba. Nagtungo ako sa banyo at naligo. Bago ako lumabas ng kwarto at bumaba para sana mananghalian. Pero pagbaba ko wala akong naabutang tao ron kundi si Resi. Wala. Sila, Tita Lydia. Nagpunta sila ni ate Cha sa simbahan. Oh, di ka yata sumama. Kasi... Napahinto ako bigla nun sa pagsandok ng kakainin ko nang mapansin kong kahit habang sumusubo ng pagkain ay yapos-yapos pa rin ni Resi yung parol niya sa isang kamay. Nagsalubong talaga ang kilay ko nun sa inis dahil ako ang nahihirapan sa hitsura niya. Ba't ba ayaw mong bitawan yan? Nagmumukha ka ng timang kakayapos mo dyan sa parol na yan. Gusto mo bang pagtawaran kami ng mga kapitbahay dahil para kami nag-aalaga talaga ng baliw? Niregalo kasi sa akin ito ni Lole. Bago siya, mamatay. Ano naman ngayon? Hindi ba pwedeng itago mo na lang yan? Para hindi mo laging bitbit? Ang sabi sa akin ni Lola, wag na wag ko raw itong aalisin sa tabi ko. Hindi ko na pinansin si Resi pagkatapos noon. Nagkulong ulit ako sa kwarto ko dahil may tinapos akong trabaho. Mga hapon na nung nag-decide ulit akong lumabas. Bababa na sana ako pero bigla ko na lang nakitang bukas yung pintuan ng kwarto ni Resi. Nakita ko rin sa ibabaw ng drawer niya yung parol na lagi niyang yapos-yapos habang narinig ko na naman ang lagaslas ng tubig mula doon sa banyo. Mukhang naliligo yata siya. Doon na ako nakaisip ng kalokohan. Ayaw mong mawala ito sa sarili mo, ha? Tatawa-tawa pa ako nang kunin ko yon mula sa ibabaw ng drawer ni Resi pagkatapos ay dali-dali ko yung ipinasok sa loob ng kwarto ko. Nagtaka pa nga ako nang matantong mabigat pala yun. Akala mo may laman sa loob pero nang alugin ko, wala naman akong narinig. Naisip kong itago iyon sa ibabaw ng kisame ko kung saan sigurado akong hindi nila makikita kung sakaling magkahanapan kami. Alam ko rin naman kasing ako ang unang lang pagbibintangan dahil ako lang naman sa bahay ang mainit ang mata dun sa parol na yon. Itatago ko lang naman ng ilang araw, saka ko ibabalik sa kanya kapag nawala na ang attachment issue ni Resi sa bagay na yon. Pero hindi ko akalain ang naging reaksyon niya nung oras na nalaman niyang nawawala ang parol niya. Nasaan? Nasaan ang parol ko? Hindi pa pwede mawala yun. Resi, anak, hahanapin na lang natin, ha? Sige na, huminahon ka na. Tita Lydia, hindi po pa pwedeng mawala yun. Please po, hanapin po natin. Masisiraan ako ng bait nito eh. Mababaliw ako kapag nawala yun. Please lang po. Pakadrama mo naman, parol lang yan. Kung gusto mo, ibibili pa kita ng 10 nun eh. Axel, pwede ba tumigil ka nga? Namumuro ka na, ha? Ako na naman, ma. Sino bang nagwawala rito sa pamamahay natin? Ako ba? Bakit ba hindi ang babae niya ng pagsabihan nyo? Para lang sa parol, aasta na siyang ganyan? Hindi mo kasi naiintindihan, Axel eh. Hindi pa pwedeng mawala sa akin yun. Hindi pa pwede. Sinasabunutan na ni Resi noon ang sarili niya at para talaga siyang nawawala na sa katinuan. Tingnan mo, ma. Tingnan mo yung kinupkup mo. Dapat sa mental mo dinala yan eh, hindi dito. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit naman biglang naging ganyan ang ugali mo? At ako pa ang may problema sa ugali, ma. Pinuprotektahan ko lang kayo ni Ate Cha. Bigla na lang kaming napahinto ni Mama sa pagtatalo nang marinig namin ang sigaw na iyon ni Ate Cha sa loob ng kwarto niya. Si Mama ang unang nakabawi sa pagkabigla kaya siya rin ang unang nakatakbo. Susunod naman sana agad ako sa kanya pero nakakaisang hakbang pa lang ako nang marinig kong magsalita ulit si Resi. Nandiyan na sila. Nandiyan na sila, Axel. At wala tayong panlaban sa kanila. Nandiyan na sila. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi nakakapatay ng aswang ang bawang at asin, Axel. Panandalian lang ang epekto ng mga yan sa kanila pero
Hindi nila iniinda ng matagal ang sakit kapag nagawa mo silang hagisan ng asin o bawang. So ano nga bang ibig mong sabihin? Bilisan mo nang magsalita. Kailangan ako ni ate. Ibalik mo ang parol ko, Axel. Hindi ko kayo matutulungan kapag wala ang parol ko. Anong ibig mong sabihin na akong kumuha ng parol mo? Aanhin ko naman yun, Aber. Hindi na nakasagot pa sa akin si Resi. Tumulala na lang siya noon, Sir Jupiter, kaya naman iniwan ko na siya at pinuntahan na sina Mama sa kwarto ni Ate Cha. Nakita kong palabas na sila ng silid. Inaalalayan ni Mama si Ate Cha habang si Ate Cha naman ay halos hindi makalakad ng ayos habang sapu-sapu ang ilalim ng puson niya. Ma, akin na si ate. Tawagan niyo na si Kuya Joma. Isusugod ko na siya sa... Pero bago ko pa man noon maituloy ang sasabihin ko, bigla na lang akong napahinto nang may marinig akong kakaiba sa labas. Nandito na sila. Nandito na naman sila. Resi, ano ba? Pwede bang huwag kang makisabay? Huwag kayo lalabas. Inaabangan nila si Ate Cha sa labas. Delikado ang lagay nila ng bata. Dahil sa sinabi ni Resi, talagang nanghaba ang leeg ko sa pagsilip sa labas ng bahay namin mula sa bintana at halos magtayuan na naman ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang makita kong mas marami na ngayon ang mga naglalakihang asong itim na pumapalibot sa bahay namin. Lahat sila mukhang mga halimaw na nag-aabang ng bibiktimahin. Ang parol ko. Kailangan mahanap ko ang parol ko. Tulungan niyo akong mahanapin yun. Bakit ba kasi, Resi? Ano bang meron sa parol na yun at para bang napaka-importante nun sa'yo? Dahil doon ko tinago lahat ng mga pangontra, anting-anting at liberatang ibinigay sa akin ni Lola Gloria. Ano? Talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig nung sabihin sa akin yun ni Resi. Kaya pala ganun na lang ang pagprotekta niya sa nasabing parol. Hindi ko tuloy alam noon kung aamin ba ako o ano na ako ang kumuha ng nawawala niyang parol. Nagdadalawang isip pa rin ako noon pero... Diyos ko, kasi dinutubo yung ate mo. Sa sobrang taranta ko, inilapag ko si ate ng marahan sa sahig tapos dali-dali akong pumasok sa kwarto ko para kunin yung itinago kong parol ni Resi. Ito na, Resi. Kunin mo. Axel, ikaw na yung kumuha. Mamaya mo na ako sermonan, ma. Resi, mamaya ka na rin magalit sa akin, okay? Tulungan mo muna ako. Gamitin mo muna yan para alisin ng mga walang hiyang aswang na yan. Nang madala ko na ang ate ko sa ospital. Halos maiyak na ako noon sa sobrang kaba. Gusto ko nang maiyak at wala na akong ibang maisip kundi ang ate ko at ang baby niya na nasa bingit ng kapahamakan. Kitang-kita kong bigla na lang binuksan ni Resi yung gitnang bahagi ng parol na para palang nagsisilbing isang secret compartment. Doon ay may kinuha siyang isang batong kulay puti na bigla na lang niyang binulungan. Tapos ay lumabas siya ng bahay namin na para bang walang nakaambang panganib na nag-aabang doon. Anak, nagtatakbuhan yung mga aso palayo. Narinig pa namin na yung iba doon parang naghihiyawan sa sakit. Tila ba umuusok ang mga katawan nila habang kumakaripas sila palayo sa lumalapit namang si Resi. Doon ko napagtanto na talagang makapangyarihan nga ang hawak niyang parol o ang mga nilalaman nitong mula mismo sa lola niyang si Ali Gloria. Halika na, ma. Isugod na natin si ate sa ospital. Oh, sige. Sige na. Sandali. Resi, halika na. Sige, sumakay ka sa kotse. Bilisan mo. Nauna na si Mama at Resi sa loob ng sasakyan. Sumunod naman ako habang karga-karga ko si Ate Cha na buti na lang ay tumigil na ang pagdudugo. Kaya lang ay bigla itong nawalan ng malay dahil na rin siguro sa hirap at sobrang kaba kanina. Pinaharurot na ni Mama noon ang sasakyan. Sa sobrang bilis noon, yung mga asong kanina lang ay tumatakbo palayo sa bahay namin, inabot pa namin sa daan. Kahit sila nagulat nang makitang tumatakbo ang mga ito na para na namang mga tao. Mga nasaan yung aso sila pero dadalawa lang ang gamit nilang paa. Diyos ko, patnubayan niyo sana kami. Malapit na tayo sa ospital, ate. Pwede na tayong kumalma. Hindi pa. Anong ibig mong sabihin, Resi?
baka magulat ka. Dahil mas marami ka pang makitang nakaabang na mga hindi taong nilalang sa lugar na yun. Ibig sabihin, mas maraming aswang sa ospital. Kung nasaan ang mga buntis, mga bata, at matatandang may sakit, nandoon sila. Kung minsan naman, sa bangkay din sila nag-aabang. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Hindi mo kasi dapat tinago ang parol ko. Hindi gagana ang mga anting-anting at pangotrang ginawa ng lola kung hindi malapit sa akin ang mga ito. Kung hindi mo ito kinuha, edi sana ay hindi rin nila gawang lapitan si Ate Cha. Pasensya ka na, Resi. Hindi ko alam. Napayuko ako bigla sa sinabi ni Resi noong pababa na kami sa kotse. Tama kasi talaga siya. Kung hindi dahil sa katangahan ko at sa pantitrip ko sa kanya, di sana hindi nanganib ang buhay ng ate at magiging pamangkin ko. Hindi naman nagsalita nun si Mama kahit na inaabangan ko talaga ang sermon niya. Pero dama ko ang pagtitig niya sa akin. Alam kong sobrang disappointed siya ng mga sandaling yon. Nandiyan na rin ang Kuya Joma mo, Axel. Baka gusto mo nang magpahinga. Makitabi ka muna kay Resi dun sa couch para makatulog ka. Madaling araw na rin naman. Oo nga, Axel. Ako na rito sa ate mo. Bakit ngayon ka lang, kuya? Mukhang wala ka pa rin tulog ah. Bukas pa sana ang uwi ko. Dahil may kinakailangan akong attendan ng seminar sa Batangas. Kaya nagmadali talaga akong umuwi rito. Kumusta na ang mag-ina ko? Ayos naman sila, kuya. Sabi ng doktor, overfatigue lang daw. Alam nating hindi talaga yun ang dahilan. Oo nga. Naaswang na naman siya kanina, kuya. Kasalanan ko kung bakit muntik na silang mapahamak ng pamangkin ko. Ikinuwento ko kay Kuya Joma ang nangyari kanina bago pa mag-umpisa ang lahat. Hanggang sa maisugod na namin si Ate Cha sa ospital. Kahit siya nagulat nang malamang hindi lang pala talaga basta parol ang hawak-hawak na iyon ni Resi. Hindi naman siya nagalit sa akin dahil aminado siyang maging siya ay duda rin nung una sa kawirduhan ng dalaga. Pero ngayon, pareho na kaming nagpapasalamat sa dalaga dahil sa pagligtas nito kay Ate Cha. Resi, kape tayo. Ikaw pala, Axel. Salamat dito. Walang anuman. Pwede bang makiupo sa tabi mo? Ayos lang naman, pero sino naiwang nagbabantay kay Ate Cha? Si Mama at Kuya Joma, nasa loob naman sila. Ganun ba? O sige. Hiyang-hiya ako nang maupo ako noon sa tabi ni Resi. Matapos ko siyang bigyan ng kape habang nagpapahinga siya sa waiting area ng ospital. Ang totoo, kanina ko pa talaga siya gustong lapitan. Pero hindi ako makahanap ng buwelo. Kung hindi pa dumating si Kuya Joma. Resi, thank you nga pala sa ginawa mong pagtulong kay Ate Cha, ha? Saka, sorry din. Sorry kasi tinago ko yung parol mo. Hindi ko naman kasi alam na ganyan pala kahalaga sa'yo yan. Hayaan mo na. Wala yun. Basta wag mo na lang sanang ulitin. Konting panahon lang naman ang pagtitiis mong kasama ako sa inyo eh. Ang totoo kasi niyan, Axel, natanggap ako sa scholar sa school sa kabilang bayan. Natanggap din akong tindera sa isang maliit na butika sa tapat ng eskwelahan yun, kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala na gagastusan ako ng malaki ni Tita Lydia. Nahihiya na rin naman kasi talaga ako sa kanya eh. Ha? Nako, Resi, hindi naman kasi sa Huwag gano. mo nang itago. Hindi rin naman kasi kita masisisi kung bakit ganun ang naisip mo eh. Alam ko kung anong pinagdadaanan yung pamilya noon, kaya naiintindihan naman kita. Napayuko na lang ako noon sa sinabi ni Resi dahil sa sobrang hiya. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang mga salitang sinabi ko tungkol sa kanya noong mga unang araw ng pagtira niya sa amin. Pero uy gusto lang kitang inform na hindi ako baliw ha. Alam mo ba, psychology na nga ang gusto kong kunin ngayong college eh. Sadyang may mga bagay lang talaga sa pagkatao ko na kakaiba at hindi maintindihan ng mga normal na tao.
Katulad mo. Kaya nga, takot na takot din talaga akong ipakita sa inyo ang totoong ako. Sorry talaga, Resi. Alam mo, hindi naman totoong ayaw ko sa'yo eh. Ang ayaw ko lang naman kasi talaga yung abilidad mo. Di ba, bukas ang third eye mo? Narinig ko kasi dati na sinabi ng lola mo yun kay mama. Oo, pero bakit? I mean, marami namang mga taong may ayaw sa ganitong abilidad pero kasi parang iba yung galit mo sa abilidad ko eh. Tama ka. Iba talaga ang galit ko dahil naalala ko sa'yo yung babaeng naging kabit ng tatay ko. Ganyan na ganyan din kasi siya noon eh. Palagi niya kaming kinakwento ni ate siya tungkol sa mga mga mundong nilalang daw na nakikita ng ikatlong mata niya. Tumango-tango si Resi sa sinabi ko na parabang naiintindihan niya ang lahat ng ibig kong sabihin. Pagkatapos saka siya humigop sa ibinigay kong kape na ngayon ay bahagya ng lumamig. Pero hindi lang yun ang rason ko. Ano pa? Malaki kasi ang takot ko sa multo, Resi. Duwag ako pagdating sa mga ganong bagay kahit simula nung bata pa ako. Kaya nga ayoko sa mga taong kagaya mo na nakikita sila. Alam mo, naiintindihan kita. Alam mo, nung bata pa ako, ganyan din naman ang nararamdaman ko eh. Lalo na nung unti-unti ko palang nadidiscovering nagbubukas pa lang third eye ko. Hindi rin naman naging madali sa akin na magkaroon ng ganito. Umabot pa nga ako sa punto na itinuring kong sumpa ang pagkakaroon nito. Hanggang sa kalaunan, natanggap ko na lang din na may ganito talaga ako at pasanin na lang din ako. Habang nagkukwento si Resi tungkol sa mga unang karanasan niya noong nadidiskubre niya pa lang ang abilidad niyang makakita ng mga hindi normal na nilalang, nakatitig lang ako sa mukha niya. Di ko alam kung bakit pero napatulala lang ako noon. Doon ko napansin na maganda pala talaga ang dalaga. Simple lang ang itsura niya at ni walang koloreteng ginagamit para sa mukha, pero natural ang pagiging mapula ng mga pisngi niya at labi. Pero Axel, ito ang sasabihin ko sa'yo. Marami pa ang mga nilalang at elementong mas dapat mong katakutan kaysa sa multo. Dahil sa totoo lang, kung meron mang mga kakaibang nilalang na kasama nating naggagala-gala dito sa mundong ibabaw, ang mga multo ang pinaka-harmless sa kanilang lahat. Grabe ka naman. Takot mo yata lalo ako eh. Alam, hindi naman sa ganun. Pero ngayon ko lang na-realize na cool din palang mga kagaya mo, no? Gaya nitong nangyari kay Ate Cha. Siguro kung nagkataong hindi nagdesisyon si mama na kupkupin ka at kami-kami lang ang magkakasama, nung sumugod ng mga aswang na yun, baka napaano na ang ate ko. Ay, kaya lang kasi, ang pinagtataka ko pa rin hanggang ngayon, kung bakit kaya bigla na lang nagkaroon ng mga aswang na gumagambala kay Ate Cha. Kung kailan ba naman magtatatlong buwan na ang tiyan niya? Alam mo, sa totoo lang, may hinala ako eh. Ano yun? May hinala ako na yung mga aswang na sumusugod ngayon kay Ate Cha, mga bagong salta lang dito sa lugar natin. Paano mo nasabi? Matagal na kaming nakatira ni Lola sa kubong yun sa labas ng subdivision nyo. Halos memorize ko na nga lahat ng mga nilalang at elementong kasama nyong nabubuhay sa loob nun eh. Pero itong mga aswang na to, parang ngayon ko lang silang nakita. Teka, anong ibig mong sabihin? May posibilidad na itong mga aswang na to mga bagong lipat lang din sa loob ng subdivision natin? Hindi ako sigurado, Axel pero ganun na nga ang ihinala ko. Kasi kahit na nawawala na sila sa paligid ng makuran nyo, nararamdaman ko pa rin ang presensya nila eh. Para bang hindi sila lumalayo sa atin? Napatango ako sa sinabing yun ni Resi. Kung sakaling tama siya, ibig sabihin ay kayang-kaya naming itrace kung sino ang mga aswang na gumagambala kay ate. Pag-uwi ko sa atin, aalamin ko agad kung sino-sino sa subdivision ay ng mga bagong salta lang. Umanda sila sa akin.
kapag nalaman ko kung sinong nagtatangka sa buhay ng ate at pamangkin ko. Mag-iingat ka, Axel. Kung ganyan ang balak mong gawin, sa tingin ko, kailangan mo ng proteksyon ko kaya isama mo ko ha. Tinitigan pa ako ni Resi noon ng mata sa mata kaya bigla akong napaiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay biglang nag-init ang pisngi ko sa ginawa niya. Medyo kakaiba rin ang naramdaman kong kalabog sa dibdib ko kaya bago pa lumala ang nararamdaman ko ay tumayo na ako mula sa tabi niya. Sige Resi, CR lang ako ha. Okay, sige. Dali-dali akong naglakad palayo sa pwesto niya kahit na ang totoo ay hindi naman talaga ako sa CR pupunta. Sinabi ko lang yon para makalayo kay Resi. Pero napagdesisyonan kong lumabas na lang muna sana noon ng ospital para bumili ng yosi. Pero naglalakad na ako noon sa labi ng ospital at malapit na ako sa exit ng sa isang iglap, bigla na lang akong may nakabungguang lalaki. Sorry ho. Agad akong humingi ng paumanhin doon sa taong nabunggu ko sa sobrang pagmamadali. Napahawak pa ako noon sa noo ko dahil tumama iyon sa matigas nitong dibdib. Pagtunghay ko nagulat ako na makitang sobrang tangkad pala ng lalaking nabunggu ko. Halos hanggang dibdib lang ako nito. Gayong kung hindi niyo po naitatanong ay may katangkaran din naman ako. 5'8" ang height ko, Sir Jupiter. Sa totoo lang ay kasali nga ako sa varsity player ng basketball nung high school kami. Pero yung lalaking nakasalubong ko ng mga sandaling yun, kakaiba talaga ang laki niya. Bukod doon, kitang-kita kong hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin at nanatili lang diretso ang mga mata niya papunta sa direksyon ng kwarto ni Ate Cha. Pero ang mas nakapagtataka pa ay ang hindi niya pagsagot sa paghingi ko ng paumanhin. Bagkus ay narinig ko lang itong tila ba umaangil. Putya, iba ang pakiramdam ko sa lalaking yun Hindi na ako tumuloy noon sa paglabas ng ospital nang makita kong diretsong tinahak ng lalaki ang papasok sa loob ng ospital. Dali-dali akong sumunod sa kanya. Buti na lang din at kahit medyo may kalaliman na noon ang gabi ay hindi pa rin talaga humuhupa ang pagiging abala ng mga tao sa loob ng ospital kaya parang hindi naman ako napapansin ng lalaki. Sunod lang ako ng sunod sa kanya hanggang sa bigla ko lang siyang nakitang nagsisinghot. Lalo na nang mapatapat siya sa kwarto ni Ate Cha. Lalong dumagundong ng mabilis ang dibdib ko. Akmang lalapitan ko na sana yung lalaki nang bigla na lang may humablot sa braso ko. Axel, wag. Resi, ikaw pala. Langya, pinakaba mo ako. Sorry, pero mamaya ka na magreklamo, okay? Halika muna. Nila ako ni Resi papunta sa kabilang bahagi ng hallway. Bago pa tuluyang humarap sa pwesto namin yung lalaking matangkad na nakabungguan ko kanina. Oh, ikwintas mo to sa leeg mo. Huwag na huwag mong aalisin yan, ha? Ano to? Langis? Oo, hintura ang tawag dyan. Gawa yan ng lola, pero hindi yan yung pangkaraniwan na hintura na binibigay ng mga normal na albularyo na makakadetect lang kapag may malapit na aswang. Yang hinturang gawa ng lola ko, may halong pangontra yan. Binigyan ko rin yan si Ate Cha at si Tita Lydia kanina. Pag-alis mo kasi kanina, nakaramdam ako agad na parang, alam mo yun, may malapit na namang aswang sa paligid. Talaga? Ang hastig mo pala talaga, Buti na lang. Pero ibig sabihin, talagang aswang yung lalaking yun na sisingot-singot sa tapat ng kwarto ni ate kanina? Oo. Kaya nga hinila kita agad bago mo pa siya malapitan eh. Ikaw, bakit ka bumalik? Nakasalubong ko kasing matangkad na lalaking yun Nakabungguan ko siya sa may labi. Tapos humingi ako ng tawad pero ang loko. Inangilan lang ako. Sino bang normal na taong aangilan lang ang nakabungguan niya? Kaya kinabahan agad ako Ay, mabuti naman at ganun ka ka-alerto. Halika na. Balikan na natin sa Ate Cha, baka mamaya mapano pa sila ng baby niya. Sa muling pagsilip namin ni Resi, nakita naming papalayo na yung lalaki mula sa tapat ng kwarto ni Ate Cha.
Kaya naman naglakad na ulit kami papunta doon. Mukhang ayaw talaga nilang tigilan ng ate ko. Alam mo, yun na nga yung pinagtataka ko eh. Sa totoo lang, hindi naman ganyang agresibo ang mga aswang lalo na sa panahon ngayon unless may atraso ka sa kanila. Atraso? Ano naman ang magiging atraso ni ate siya sa mga aswang na yun? Simula nang mabuntis yun, hindi naman na yun gaanong lumalabas ng bahay. Lalo na't pinag-work from home naman siya ng company niya. Pwede kasing hindi siya ang may atraso sa kanila. Sino? Sabay kaming napalingon ni Resi kay Kuya Joma na noon ay bigla na lang dumungaw mula sa pintuan ng silid kung saan naka-admit si Ate Cha. Bahagya pa nga ako nung napaigtad sa gulat pero tumagos ang tingin sa amin ni Kuya Joma nang may maaninag siyang figurang naglalakad papalayo. Teka, si Mang Ernesto yun ah. Nilingon namin ni Resi ang direksyong tinititigan niya at nakita namin yung lalaking nakabunggo ko kanina ang tinutukoy niya. Kilala mo, kuya? Abay oo. Isa kasi siya dun sa mga informal settlers na pinaalis namin sa lupang dinedevelop namin sa Batangas, Axel. Napaalis? Oo eh. Doon kasi sa lupang nabili ng boss namin, may mga nakatira. Sila nga yun, kasama ng iba pa niyang mga kamag-anak. Siguro mga 7 pamilya yata sila. Dagtada na rin silang nakatira doon. Matagal na rin nilang papakinabangan ng lupa. Bago pa yun mabili ng amo ko. Kaya nga, maliit lang din ang halagang ibinigay sa kanila na bilang kompensyon. Ano kayang ginagawa nila rito? Hindi ko alam na dito pala sila napatpad. Literal na nagkatitigan kami ni Resi matapos ang sinabing yun ni Kuya Joma. Malakas ang hinala ko na may kinalaman ang naging pagpapaalis nila sa pamilyang sinasabi niya, kaya ngayon ay ginagambala ng mga aswang ang asawa at anak niya. Kuya Joma, lalabas pala muna kami ni Resi ah. May bibilin lang kami sa convenience store dyan sa labas. Nagugutom daw kasi itong si Resi, kaya lang hindi niya gustong pagkain dyan sa kantin. Ganun ba? Sige, ako na munang bahala sa ate mo. Nandito naman si Mama. Naglakad kami ni Resi palabas ng ospital. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ni Kuya Joma tungkol sa pamilyang napaalis nila sa Batangas. May kutob na akong tama ang iniisip namin ni Resi, pero kailangan pa rin namin makumpirma kung tama ba yun. Pagdating namin sa convenience store, dumiretso kami sa aisle ng mga canned goods pero haltang wala ni isa sa aming dalawa ang interesado sa pagkain. Resi, sigurado ka ba sa plano mo? Baka mamaya, mas mapahamak tayo. Wala tayong ibang pagpipilian, Axel. Kung tama ang hinala natin, mas delikado kung ipaalam natin agad kina Tita Lydia at Kuya Joma yun. Baka mas lalong magkagulo kapag nagkamali sila ng hakbang na gagawin. Kailangan natin munang siguraduhin hindi sila makakaramdam na kahit anong tensyon sa sitwasyon ngayon. Lalo na't nagpapagaling pa si Ate Cha. Paano naman kung mali tayo? Parang napakabigat naman ang ginagawa natin to. Sino ba kasing mag-aakala ng mga aswang na yun? Kaya nilang makihalubilo sa mga normal na tao ng ganito? Ganun talaga eh. Alam mo na, natututo rin kasi silang makisabay sa pagbabago ng panahon. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Kadalasan yung mga hindi natin pinaka-inaasahan sila pa ang pinakamapanganib. Napabuntong hininga na lang ako habang inilalapag ang isang supot ng tinapay sa counter. Nagbayad ako at tahimik kaming bumalik sa ospital ngunit napag-usapan na naming dalawa na uuwi kami kinabukasan ng maaga upang simulan ang plano. Bumaba kami ni Resi mula sa tricycle na sinakyan namin mula sa ospital. Habang naglalakad papasok ng subdivision, hindi ko mapigilang mapansin ang pagbabago sa paligid. Sa isang araw lang na pagkawala namin. Parang mas tahimik ngayon kaysa dati. Wala ni isang batang naglalaro sa kalsada kahit na maaga pa naman at ang mga kapitbahay na madalas na nagkakape sa harap ng kanilang bahay, nasa loob na lahat. Naramdaman mo ba? Parang may kung anong kakaiba sa paligid. Kaya nga eh. Ano kayang nangyari dito? Parang naging ghost town na tong subdivision natin ah. Pakiramdam ko,
Hindi lang tayo ang nakakaramdam ng presensya ng mga aswang ngayon. Tingin ko rin. Tara na nga muna sa bahay. Lalo akong kinilabutan sa sinabi niya. Nagmadali kaming umuwi sa bahay at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay pero ang bigat ng hangin sa paligid. Makalipas ang 1 oras ng pagpapahinga, nagdesisyon kami ni Resi na umikot sa subdivision. Nagsimula kami sa kabilang kalye kung saan may 3 bagong gawang bahay na mukhang nilipatan na kamakailan lang. Lumapit kami sa unang bahay. Nasa tapat pa lang kami noon, napansin ko na agad na nagpasukan yung ibang mga tao ron na kanina ay nasa labas naman. Hindi nga ako nagkamali, Axel. Kilala niya tayo. So, sila nga. Sila nga ang gumagambala kay ate Cha. Mukha nga, hindi mo ba nararamdaman yung mga titig nila? Nakasilip sila sa mga bintana ng bahay nila. Ano? Tingnan mo yung suot mo, pintura sa ilalim ng t-shirt mo. Hindi mo ba nararamdaman kumukulo yan? Kung hindi pa binanggit ni Resi yung tungkol sa ibinigay niyang langis sa akin kagabi, hindi ko pa yun maaalala. Naramdaman kong ang grabe ang pagkulo nun sa ilalim ng damit ko. Kaya naman sa takot ay hinawakan ko bigla ang kamay niya bago ko siya hinila palayo. Dali-dali kaming bumalik agad nun sa bahay, hindi pa man kami tapos sa paglilibot. Tama nga siya. Malapit na malapit lang sa amin ang mga aswang na gumagambala kay ate. Hindi na kami mapakali ni Resi sa bahay. Kinukumbinsi ko na nga siyang bumalik nun sa ospital dahil maya-maya ay uuwi na rin naman sina Kuya Joma. Pero bago pa man kami tuluyang makalabas ulit, may narinig na kaming malakas na katok sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Resi. Agad niyang kinuha ang parol niya at muling niyakap iyon. Huwag mo buksan, Axel. Bakit? Hindi tao ang kumakatok. Pero, di ba nagsasatao naman ang mga aswang kapag umaga? Bakit? Sa tingin mo ba kapag nasaan yung tao sila, nawawala na ang pagtatakam nila sa mga sariwang dugo at laman? Nagbago lang sila ng anyo. Nawawala lang ang pagiging nakakatakot ng itsura nila pero aswang pa rin ang mga yan. Hindi naman kasi lahat ng aswang takot sa sikat ng araw. Madalas, mga mabababang uri lang ng mga aswang ang ganun. Diyos ko, ibig mong sabihin, mataas na uri pa ng aswang yung mga nakapalibot sa atin? Oo, kaya maghanda ka ha. Baka kasi bigla nila tayo pasukin eh. Taragis, seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Langyari si anong gagawin natin? Anong ginagawa mo? Huwag kang magulo, nag-oorasyon ako. Biglang tumigil ang katok, pero ang mga yabag ay narinig naming papunta sa gilid ng bahay. Nakapako ang tingin namin ni Resi sa direksyon ng bintana. Nagtatakbuhan ang anino sa gilid ng bahay, pero kahit anong pilit kong masilip sila sa labas, wala akong malinaw na makita. Di gaya ni Resi na akala mo'y nanonood lang ng pelikula. Ang mga aso sa paligid, tahimik na parabang takot na takot din sa presensyang nararamdaman nila. Axel, lumapit ka rito, huwag kang lalayo. Ano bang nangyayari, Resi? Nag-aatrasa na ba sila? Natakot na ba sila sa orasyon mo? Hindi sila natakot. Umatras lang sila sandali. Ngayon, sinisigurado nilang may mahanap silang daan para makapasok sila dito sa loob. Bigla akong napatingin sa harapan ng bahay kung saan nakasara ang pinto. Sinigurado kong nakalak yun kanina pero parang may malakas na kutob akong hindi yun magiging sapat. Resi, narinig mo ba yun? Sila yan. Sinusubukan nilang makahanap ng butas. Alam nilang nasa loob tayo. At dadalawa lang. Nararamdaman din nila ang takot mo, Axel. Kaya kumalma ka sana. Ang mabuti pa, tawagan mo muna sila Kuya Joma at huwag muna silang uuwi. Anong gagawin nila? Ang sabi pa naman sa akin ni Mama kanina, makakalabas na raw si ate ngayong tanghali. Pakisabi sa kanila na sa simbahan muna sila dumiretso o kaya sa kahit anong mataong lugar. Di naman basta-basta susugod ang mga aswang kapag alam nilang marami ang kukuyig sa kanila eh. Sinunod ko agad si Resi. Sinabi ko na kay Kuya Joma ang mga nalaman naming dalawa tungkol sa aswang at pinayuhan namin silang huwag munang uuwi ng bahay.
Kahit papaano, nakahinga rin naman ako ng maluwag nang malamang magiging safe naman sina Ate Cha at ang pamangkin ko. Kaya lang halos magtayuan ang balahibo ko habang naririnig ang tunog ng yerong tila tinutuklap mula sa bubong. Parang walang pakialam na masaktan man ang mga aswang na ito, basta ang nasa isip lang nila, makapasok sa bahay namin. Resi, anong gagawin natin? Nagiging desperado na sila. Kumuha ka ng asin. Isasaboy ko kasabay ng pagsambit ng orasyon. Sigurado ka bang tatablan pa sila ng asin? Hindi na nga nila iniindang mga anting-anting sa loob ng parol mo eh. Basta sumunod ka na lang. Bilisan mo, Axel. Ako na dito sa harap. Nakita kong mahigpit na hawak ni Resi ang parol habang nagdarasal siya ng pabulong. Meron siyang hawak na puting bato na binubulungan pa rin ni Resi. Pero kahit ganoon kita kong nangangatog na rin siya sa kaba. Diyos ko, Lola. Tulungan mo sana ako. Kailangan ko po ang gabay niyo. Resi, ano pa? Sasabuyan ko rin ba ng bawang? Oo, pero Axel, pakinggan mo ko ha. Kung sakaling mapasok na nga nila tayo, tumakbo ka palabas. Diyan ka tumalon sa may bintana. Tapos humingi ka ng tulong. Ano? Baliw ka ba? Hindi kita iiwan dito. Huwag ka matigas ang ulo. Gusto mo bang pareho tayo mapahamak dito sa loob ng bahay? Hindi ikaw ang tumakbo at humingi ng tulong. Ako rito. Hindi kita pwedeng pabayaan. Bigla kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pilit kong iniisip kung lalabasin ko ba ang mga halimaw o magtatago kami sa loob. Ayoko talagang pumayag noon sa gusto ni Resi. Alam kong duwag ako pagdating sa mga ganitong kababalaghan pero hindi ganun kasama ang ugali ko para ipain na lang siya sa mga aswang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinila ko si Resi papunta sa CR. Dito ka muna. Wala akong pakialam kung ano pa ang mangyayari. Pero hindi kita iiwan. Huwag kang lalabas dito. Axel, huwag mo nang gawin yan. Sabi nang makinig ka eh. Hindi na nakaumang pa si Resi nang ilak ko siya sa CR pagkalabas ko. Narinig ko kasing nabasag na ang salamin ng bintana namin sa kusina at hindi pwedeng walang lalaban sa mga aswang na pumasok sa bahay namin dahil siguradong masisira lang din agad ang pinto. Para nang sasabog ang dibdib ko sa kaba ng mga sandaling yon. Di ko na alam ang gagawin ko kahit naman kasi magsisigaw ako walang makakarinig sa akin o sa street namin. Halos mawalan na ako ng pag-asa noon dahil nakikita kong pinapasok na nga kami ng mga aswang. Kahit anong saboy ko ng asin sa bintana talagang yung aso pilit pa rin kaming pinapasok sa loob. Hanggang sa maya-maya pa sa gilid ng mata ko nakita kong bumagal ang galaw ng mga aswang. Kahit yung mga nasa labas, pilit na nagsisiksikan doon sa butas naming bintana sa kusina. May narinig akong ingay sa labas, parang makina ng kotse. Tumingin ako mula sa maliit na siwang ng bintana at doon ko nakita ang kotse ni Kuya Joma. Sa likod nito may sakay na mga trabahador na may mga hawak na baseball bat, tubo at kung ano-ano pang matibay na bagay. Kuya Joma, dito bilis. Axel? Axel, ayos ka lang ba? Nang marinig ang sigaw ko tumigil ang paggalaw ng mga aswang. Parang kinutuban sila at biglang nagsimulang mag-unahan sa pagtatakbuhan palayo. Dinig na dinig ko ang mabibigat nilang yabag sa bubong. Yung isang halos nakapasok na ang kalahati ng katawan sa bintana, hiniklat ang sarili niya. Kahit na masugatan, para lang din makatakas. Naiwan pa nga ang dugo nito sa bubog ng bintana. Diring-diring ako dahil napakasangsang ng amoy nun. Tangna, muntik na kaming hindi makaabot. Kung nahuli-huli pa kami, baka napahama ka na. Sobrang daming aso nakapalibot kanina sa labas ng bahay. Akala ko nga mamamatay na ako. Si Resi, nasan? Kinulong ko sa loob ng banyo. Ha? Bakit? Papasukin na kami ng mga aswang, kuya. Baka kasi mapahamak siya. Ipinain mong sarili mo para kay Resi? Hindi ako nakasagot kay Kuya Joma noon dahil bukod sa tulala pa ako sa nangyari bigla akong nakaramdam ng iya. Nakita ko yung mga kasamahan ni Kuya Joma na nilibot ang buong paligid ng bakura namin para siguraduhin wala ng mga aswang. Ako naman dumiretso na lang doon sa CR kung saan ko ikinulong si Resi. Pagkatapos ay pinakawalan ko na siya. Ayos ka lang ba, Res? Hindi. Bakit naman kinulong mo ko?
Mas kaya ko naman labanan ng mga aswang na yun kesa sa'yo. Paano kung nalapa ka ng mga yun? Sa mapapahamak ka nga. Kahit na. Mas gugustuhin ko pang ako na lang mapahamak kesa ikaw. Hindi pwede yan. Siguradong maluluko si Tita Lydia. Ha? Ano? Baliw ka talaga no? Bakit naman ipapahamak mo rin ang sarili mo? Sa tingin mo ba hindi malulungkot si mama kung malaman niyang pinabayaan kita? Mahalaga ka na rin sa pamilyang to, Resi. Hindi ka ng ibang tao. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Resi nang sabihin ko yun. Nagbabadya ang mga mata niya sa pag-iyak. Dahil doon agad ko siyang nilapitan at niyakap. Tama na, tahan na. Okay na lahat. Hindi naman ako napahamak, diba? Kahit na. Munti ka pa rin mapahamak dahil dyan sa ginawa mo. Pasensya na kayo. Ako ang dahilan kung bakit nangyari to eh. Axel, natatandaan mo ba yung mga informal settlers na pinaalis namin sa Batangas? Ang mga bagong lipat dito, sila ang pamilyang napaalis namin doon. Ako ang kinausap ng boss ko para kumbinsihin silang umalis. Kapalit ng malaking tip na hindi ko nagawang tanggihan. Kaya kahit nagmamakaawa sa akin si Mang Ernesto na huwag silang paalisin at gawan ko ng paraan, napilitan akong sundin ang utos. Ay, tinakot ako ng Mang Ernesto nun. Sabi niya, babalikan niya raw ako. Akala ko hindi nila tutuparin ang banta nila kaya hindi ko sila pinansin. Tahimik kaming nakinig sa paliwanag ni Kuya Joma pero alam naming pareho ni Resi na ang galit ng mga aswang hindi na lang kay Kuya Joma nakatuon ngayon kundi sa lahat ng konektado sa kanya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, kuya. Wala rin naman mangyayari kung ganyan ang iisipin mo eh. Huwag na kayo mag-alala. Parang alam ko na kung paano natin magagawa yan. Paano? Imbis na sumagot, itinuon bigla ni Resi ang tingin niya dun sa basag na bintana sa kusina na tanawan lang din naman mula sa salas namin. Doon ay makikita pang tumutulo mula sa bubog ng basag na salamin ng dugo ng aswang na naiwan noong magtakbuhan ang mga ito kanina. May alam akong paraan para hindi na nilang gambalain si Ate Cha. Gamit ang naiwang dugong yan. Anong balak mong gawin, Resi? Gagawain ko ang aswang na yon para makontrol ko ang buong lahi nila. Isa lang naman ang dugong na nalilaytay sa kanila eh. Kaya gamit ang naiwang dugong yan, magagawa ko yun. Pero paano kung ikaw naman ang bigla nilang balikan? Kapag hindi ako nagtugumpay sa plano ko, malamang, ganun na nga ang kahihinatnan pero kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman, di ba? Hindi. Masyadong delikado yan, Resi. Saka marunong ka bang mangaway? Napakabata mo pa. Sigurado akong kahit na tinuruan ka ng lolo mong nabubuhay pa siya, hindi mo pa nagagawa yan ng ilang beses. Tama ka. Pero ayaw mo bang tigilan nila ang ate mo? Siyempre, gusto. Di kung ganun, hayaan mo na ako. Kita ko noon ang matinding determinasyon sa mukha ni Resi kaya naman kahit pa talagang tutol ako sa gusto niyang mangyari, wala na akong nagawa. Kahit si Kuya Joma hindi na pinigilan pa ang dalaga dahil na rin siguro sa sobrang pag-aalala niya sa sariling mag-ina. Napailing na lang talaga ako noon kay Resi. Bahala ka na nga, baliw ka talaga. Lagi mong sinasabi yan. Ang tigas ng ulo mo eh. Ikaw din naman. Magtiwala ka na lang kasi sa akin. Ano pa nga ba? Alam mo, ang mabuti pa, Kuya Joma, sunduin mo na lang ulit sila Tita Lydia, Ate Cha kung saan mo sila iniwan. Para hindi tayo masalisihan ng aswang kung sakaling gagawin ko na ang paggagaway ko sa kanila. Sige Resi. Ikaw naman, Anong gagawin ko? huwan mo kung handa ang mga kinakailangan ko. Dalhin natin doon sa kwarto. Sige. Sir Jupiter, hindi ko na idedetalye pa kung paano ginawa ni Resi ang panggagaway sa aswang. Ayon na rin sa kanyang kahilingan. Basta kinagabihan ng araw na yun, sinimulan na niya ang kanyang plano. Kung alam niyo lang noon kung gaano katindi ang kabang nararamdaman ko, hindi lang para kay Ate Cha at sa pinagbubuntis niyang sanggol, kundi lalong-lalo na kay Resi, na ng mga sandaling yun ay itinataya ang sariling buhay para lang sa pamilya namin. Sobra akong nagsisi sa naging pakikitungo ko sa kanya noong mga unang araw na dumating siya
sa bahay namin. Mahal. Mahal, kinakabahan ako. Huwag ka matakot, mahal. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Paano kung hindi maging successful yung ginagawa ni Resi? Ate, huwag mong sabihin yan. Wala naman tayong ibang magagawa kundi ang magtiwala sa kanya eh. Huwag ka nang maingay dyan. Nakita ko ang biglang pagsilay sa labi ni Ate Tsa nang makisingit ako noon sa usapan nila ni Kuya Joma habang pinanonood namin ang ginagawa ni Resi. May mga nakasinding kandila noon sa paligid namin habang si Resi naman ay nakaluhod at tila nagdarasal sa loob ng isang bilog na iginuhit niya sa sahig kanina gamit ang tsak. Meron siyang hawak-hawak na sisiw noon na hindi ko alam kung anong balak niyang gawin. Basta hawak niya lang yun habang nagdarasal. At yung mga anting-anting at libretang laman ng parol na palagi niyang yapos-yapos nakakalat na sa kanyang harapan. Bigla kaming napatigil ni Ate Tsa sa pag-uusap namin. Napansin naming tila biglang nag-iba ang mga kilos ni Resi. Nakatitig siya sa hangin, hindi kumikilos at parabang wala na siya sa kanyang sarili. Unti-unting nanginig ang katawan niya, kaya nakaramdam ako ng matinding pag-aalala. Dumagundong bigla ang puso ko lalo na ng isa-isang iglap. Bigla naming nakita na nanlilisik na ang kanyang mga mata hanggang sa nagkulay puti na ang mga ito. Ang salan nangyayari kay Resi. Hindi ko alam, ate. Ha? Ano to? Anong ginagawa mo sa akin? Gusto ko siyang lapitan ng mga sandaling yun pero hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Ramdam ko ang biglang panlalamig ng buo kong katawan na para ba akong pinanawan ng sarili kong hininga sa nakikita kong nangyayari sa kanya. Napasulyap ako sa paligid. Ang mga kandilang sinindihan ni Resi kanina ay nagbabaga ngunit tila nag-iiba ang ningas. Umaangat ito ng mataas. Kita kong kahit sina Kuya Jom at Mama noon hindi na mapakali. Parang lahat kami gusto nang patigilin si Resi sa ginagawa niya. Resi! Resi! Anong nangyayari sa'yo? Hindi na ako nakatiis noon. Tinangka ko siyang lapitan pero biglang umangat ang kamay niya at itinaas ito na parabang sinenyasan akong huminto sa ginagawa kong paglapit. Napahinto talaga ako. Nakakapangilabot ang ekspresyon ni Resi sa mukha. Huwag kayo lalapit. Hayaan niyo lang ako kung ginagawa ko. Elsa, tulungan po siya. Diyos ka naman, nagulang ilong ni Resi. Huwag. Ayos lang ako. Basta huwag kayo lalapit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong tulungan si Resi pero talagang ayaw niya kaming palapitin ng mga oras na iyon. Natatakot ako na baka kapag sinuway ko siya, lalo lang iyong makasama sa ginagawa niya. Kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko ng mga sandaling yun kahit na hirap na akong panoorin siya. Maawa kayo. Nahihirapan ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero malinaw na hindi si Resi ang nagsasalita ng mga sandaling yun. Boses ng ibang nilalang ang lumalabas sa lalamunan niya. Doon ko napansin ang bulak na ipinunas niya kanina sa dugong aswang doon sa may bintana. Naglalabas na ito ng usok. Animo ito sinisindihan pero walang apoy. Hindi na kami manggagambala. Itigil niyo na. Ayoko nang masaktan. Titigil na namin ang pag-aaswang sa mag-ina. Titigilan na namin ang buong pamilya niyo. Ang galit sa boses ay napalitan ng pagmamakaawa. Napatitig ako sa paligid at napansin kong ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw. Hindi ako sigurado kung guni-guni lang yun o talagang may ibang nilalang sa paligid namin ng mga sandaling yun. Nagsasalita ang aswang na tila nasa loob ni Resi. Malinaw na nagsusumamo ang tinig nito, halatang hirap na sila sa ginagawa ni Resi. Titigil na kami. Wala nang mangyayaring masama sa mag-ina. Basta itigil niyo na ito. Pagsukong iyon ng aswang biglang bumagsak si Resi. Napaluhod siya sa sahig sabay ang pagbagsak ng katawan niya.
Agad akong sumugod sa kanya, ngunit napansin kong sabay-sabay din ang pagkamatay ng lahat ng kandila sa paligid. Axel! Axel, si Resi! Resi, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Nang lapitan ko si Resi, ramdam ko ang bigat ng paligid. Mainit ang kamay niya, pero ang katawan niya ay nanginginig pa rin. Doon ko napagtanto na sobrang delikado ng ginawa niya laban sa mga aswang. Ni hindi ko na nga inalam noon kung nagtagumpay ba siya o hindi. Kinakabahan ako noon kasi hindi siya nagre-respond sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hawak-hawak ko ang braso ni Resi habang nanginginig siya sa sahig, pero sa kabila ng takot at pagkalito, napansin kong humupa na ang bigat ng hangin sa paligid. Tapos na. Titigil na sila. Sigurado ka ba, Resi? Paano kung bumalik pa rin sila? Huwag ka mag-alala. Hindi nila gagawin yun. Umupo ako sa tabi niya. Hawak pa rin ang mga braso niya habang siya naman ay dahan-dahan ng umupo. Kahit na halatang nahihirapan pa siyang kumilos. Nakatingin lang sa amin sina Ate Cha, Mama at Kuya Joma. Halatang nag-aabang sa kung anong susunod na mangyayari. Mukhang hindi pa rin sila nakakahuma sa nasaksihan nila kanina. Kinakabahan pa rin ako, Res. Paano kung balikan ka nila dahil sa ginawa mo? Hindi nga nila gagawin yun. Maaaring mga halimaw ang mga aswang sa paningin mo, pero ang totoo, marunong din sila matakot. Kaya nga hanggang ngayon, itinatago pa rin nila ang tunay nilang anyo sa atin. Takot silang masaktan at mamatay. Diyos ko, Resi. Napakadelikado ng ginawa mo. Anong gagawin namin kung may masamang nangyari sa'yo, ha? Wala na, Ate Cha. Ligtas sa kayo ni Baby. Huwag ka na mag-alala, ha? Napabuntong hininga si Ate Cha habang hinahaplos ang noo ni Resi. Kitang-kita ang pasasalamat niya sa dalaga kahit may takot pa rin sa nangyari. Ako naman ay doon lang nakahinga na maluwag. Bahagya pa akong natawa bago na pailing. Saka ko biglang pinitik ang noo ni Resi. Ay, baliw ka talaga. Aray! Ano pa? Ang sakit nun ah. Bakit naman pinitik mo yung noo ni Resi? Talaga? Huwag kang mag-alala, Ma. Close na kami ni Resi ngayon. Ayos lang sa kanya yun. Lalo pa akong napahagalpak noon nang imbis na sumang-ayon ay bigla akong sinamaan ng tingin ni Resi. Dahil doon pati sina Mama, Kuya Joma at Ate Cha ay natawa na rin sa kulitan namin. Nang gabing yon, sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na kalbaryong dinanas namin dahil sa mga aswang, nakatulog din kaming lahat ng mahimbing. O anak, saan ang punta mo at bakit parang ang aga mo yatang gumayak? Diyan lang, Ma. May titingnan lang ako. Sige anak, mag-iingat ka, ha? Kinabukasan, maaga akong gumising kahit na ang totoo ay antok na antok pa ako at pagod na pagod pa ang katawan. Hindi pa rin kasi ako mapakali at talagang may gusto akong makumpirma. Hindi ko na sinabi kay Mama noon ang tunay na dahilan kung bakit ako lalabas. Ayoko kasing mag-alala siya. Ang totoo, balak ko noong kumpirmahin kung talaga bang hindi na kami gagambalain ng mga aswang. Kaya naman nagpunta ako ulit doon sa street kung saan may mga bagong saltang nakatira. Pero ang mas ikinagulat ko ay nang makita kong nandoon din si Kuya Joma at kausap niya ang ilan sa mga taong yun, na alam naman naming parehong puro mga aswang. Kuya Joma, anong ginagawa mo? Bakit? Nakita kong nakikipagkamay ka sa mga aswang na yon. Ay, gusto ko lang siguraduhin tutupad sila sa kasunduan nila ni Resi. Axel, nag-aalala pa rin kasi talaga ako para sa ate mo at sa magiging pamangkin mo. Hindi ko matiis, lalo na't alam kong ako ang dahilan kaya sila napunta sa ganitong sitwasyon. Anong sabi nila? Wala naman talaga silang balak na guluhin pa tayo dahil natakot na nga sila sa kayang gawin ni Resi sa kanila. Pero galit pa rin sila sa akin. Kaya naman, minabuti kong makipag-ayos na lang kay Mang Ernesto. Talaga? Pumayag naman ba siya? Oo, Axel. Pumayag naman siya.
Matapos kong mangakong tutulungan ko sila sa paghanap ng bago nilang matitira kapalit ng lupang kinuha ko sa kanila. May nakausap pa rin ako na mga taong makakatulong din sa akin dito. Magiging okay na rin ang lahat, Axel. Buti naman kung ganun, kuya. Halika na, uwi na tayo. Baka magbago pa ang isip ng mga yan. Baka bigla tayong lapain. Tinawanan ko na lang din noon ang sinabi ni Kuya Joma na kahit na ang totoo ay natakot talaga ako sa sinabi niya. Matapos noon ay umuwi na kami sa bahay at inabutan naming naghahain na ng umagahan sina Mama at Ate Cha. Pero napakunot ang noo ko nang makita ko si Resi na may katabing bagahe habang nakaupo siya sa harapan ng dining table. Aalis ka, Resi? Saan ang punta mo? Tumawag yung isang malayong kamag-anak niya. Taga ron daw sa Maynila. Gusto nang kunin si Resi bilang kasambahay kapalit yung pagpapaaral sa kanya. Ano? Bakit naman pumayag kayo, ma? Anong pumayag? Kung ako ngayon tatanungin, ayokong umalis siya dito. Kayang-kaya ko naman siyang paaralin pero siya yung mapilit. Oo nga, Resi. Ba't naman ngayon ka pa aalis? Kung kailan naman? Bigla na lang akong tinitigan ni Ate Cha na may ngisi sa labi niya. Napataas ako ng kilay dahil doon. Kung kailan sa wakas na amin na rin ang bunso namin na matagal ka na niyang crush. Ano, ate? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ay siya nga, kunwari pa kasi ang kapatid mo. Kahit naman nung bata pa kayo, halatang may gusto na yan dyan kay Resi kahit nung mga teenager pa lang kayo. Aba, ayaw lang umamin yan. Ma? Sus, Axel, wag ka na nga pakipot kung ayaw mong umalis dito si Resi sa atin. Sabihin mo na sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Tinamaan ako sa sinabi ni Ate Cha. Dahil doon napakamot na lang ako sa ulo at sa wakas umamin din ako kay Resi na totoo ang sinasabi nila. Hindi ko na idedetalye ang nangyari pagkatapos noon dahil medyo nakakahiya ang parting yon. Pero gusto ko lang malaman nyo na hindi pumayag si Resi. Hindi pa rin siya nagpapigil sa amin at kalaunan, iniwan niya pa rin kami para tumayo sa sarili niyang mga paa. Tinanggap niya ang alok na trabaho ng malayong kamag-anak niya at sa pamamagitan ng kinikita niya doon ay pinag-aral niya ang kanyang sarili. Pero hindi kami nawalan ng komunikasyon pagkatapos noon kaya nga pagka-graduate niya ng college bilang isang psychologist, niligawan ko agad siya. 28 years old na siya ngayon habang ako naman ay 31 na. 3 taon na rin kaming kasal at ngayon hinihintay na lang naming lumabas ang unang baby namin. Kabuwanan na kasi ni Resi at sa kabutihang palad, hindi naman naulit ang naging karanasan namin noong si Ate Cha ang nagdadalang tao. Samantala kasama pa rin namin si Mama sa bahay. Pero sina Ate Cha at Kuya Joma ay binabuti ng bumukod dahil lumaki na ang kanilang pamilya. 4 na ang anak nila ngayon at masayang-masaya naman ang kanilang buhay. Sa ngayon, maayos naman na rin ang lagay naming lahat at hindi na rin kami nagkaroon pa ng kahit na anong koneksyon sa mga aswang na gumambala sa amin noon. Kaya naman dito ko na rin tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo ang karanasang ibinahagi ko sa inyo. Muli, ako nga pala, si Axel.